Tito Dancho Love Story presents Ipusta mo, ilalaban ko. Double time! Dalhin nyo! At may malaga ako sasabihin sa inyo. Sigaw ng commander na si Alvin habang tuwid na nakatayo at pinapanood ang pagpasok ng mga sundalong nasasakupan. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Dagdag niya pa at sumaludo na rin siya, kaya ng ginawa ng lahat. Batid kong hindi lingid sa inyong kaalaman ang nangyayaring krimen ngayon sa bayan. Marami sa ating kababayan ang naaapi. Maraming inosenteng buhay ang nadadamay dahil sa kasamaan ng mga taong may galit sa gobyerno. Kamakailan lamang ay pumalaw ang isa sa atin dahil sa pang-aabos na nangyari. Bilang isa sa mga nakatataas, nakakabahala ang mga nangyayari ngayon. Masyado na silang bayolente. Pati mga walang kasalanan, dinadamay nila. Bilang isang tagapagtanggol ng bayan at bilang isang taong nagbitaw ng pangako para sa bayan, papayag ba kayong sirain nila ang pinakamamahal nating bayan? Hindi ba't masakit para sa atin na makitang nagkakagulong lahat? Napatangos si Daniel dahil sa narinig at kuyom ang kamaong naghintay ng muling sasabihin ni Commander Alvin. Tila ba anumang oras, handa itong sumulong sa isang labanan. Tinipon ko kayo upang ipagbigay alam sa inyo ang panibagong misyon. At ang misyon na yon ay ang sugpuin ng mga masasama. Protektahan natin ang mga inosenteng may buhay at ipamukha natin sa kanila na isang malaking pagkakamali ang pagkalaban sa gobyerno. Subalit sa ngayon, nanatili pa ring malabo ang pagkakakilanlan ng mga teroristang ito. Ngunit may isang lead tayo kung nasaan sila. Namumungad kung kaya't nais kong puntahan nyo ang lugar na yon. Pero sir, paano kung mali yung lead na naibigay sa atin? Paano kung yung pupuntahang lugar natin ay may mga inosenteng tao rin pala nakatira at walang kinalaman sa mga nangyayari? Kaagad namang tanong ni Daniel ng walang pag-alinlangan. Naisip ko na rin yan, Alvarez. Don't worry. I know what I'm doing. Nang nakaraang araw, nagpadala ako ng mga tao doon upang tingnan ang lugar na iyon. And as expected, wala ring pagkakakilanlan ng mga tao doon. Di sila nakarehistro sa munisipyo kung kaya't posibleng sila ang nasa likod ng mga kaguluhang ito. Yet it's not yet confirmed, that's why I'm sending some of you there, including you, Alvarez. Tsaka tumingin si Commander Alvin kay Daniel. Hindi ibig sabihin ng pagpunta nyo roon ay manggugulo kayo. You will be there to spy kung kaya't kinakailangan nyo magsibilyan. We have to know their agenda, their future plans, and if it's possible, maaari nating alamin ang rason kung bakit nila ginagawa ito. As an army, it's our responsibility to maintain peace. And by being there doesn't mean we want war. Huwag nating kakalimutan na ang hangarin natin ay kapayapaan. And if it's possible, then a negotiation will do. Maybe we just have to open their minds. Are we clear? Yes, sir. Sabay-sabay nilang sagot kaya't napatangos si Commander Alvin. Now Alvarez, Rodriguez, Lano, Salvidaren, Hernandez. Kayong 5 ang napili kong ipadala sa lugar na yon. Now, all you have to do is to act. Huwag nyo nga hayaang malaman nila ang identification nyo. Ang gagawin nyo ay magpanggap kayong manawawala in the middle of hiking. Pagkatapos mananatili kayo roon ng 1 linggo. Do your best to earn their trust hanggang sa komportable na silang ipahayag ang bawat plano nila. Clear? Isa-isang tinitigan ni Commander Alvin sina Daniel at ang iba pang kasamahan nito na mabilis rin namang tumango. Roger! Sagot nila. Good. Bukas ang alis nyo. Make sure to pack your things, bring your guns in case of emergency. Let's just meet each other at the airport tomorrow morning. That's all. Aga, excited ka ba bro? Kinabukasan ay kaagad sumalubong si Jomar kay Daniel. Nakangisi ito tsaka sumabay sa kanya sa paglalakad. Hindi naman,
Kasama lang yun sa trabaho natin ang pagiging responsable sa oras. Paano natin may pagtatanggol ang mga nangangailangan kung palagi tayong huli, hindi ba? Tanong pa niya. Kaya't nakangising na pailing-iling si Jomar. Ayos bro ah. Halatang gustong-gusto ng promotion. Isa ka rin pala sa karabal ko sa promotion eh. Pero ayos lang. Palakasan na lang. Tsaka tumawa si Jomar habang hinaharap naman niya si Daniel. Naging sanhi yun kung bakit sila napahinto sa paglalakad. Hindi ako naghahabol sa promotion, Lano. Mababa o mataas man ang katungkulan ko. Tungkulin ko pa rin gawin ang trabaho ko nang walang iniisip na kapalit. Itataya ko ang buhay ko, hindi para sa promotion lang, Lano. Kaya wag mo akong iinsultuhin ng ganyan. Pagsasalita niya kung kaya't napataas ang dalawang kamay ni Jomar sa ere. Chill, nagsasabi lang naman ako. Pero sisiguraduhin kong ako makakakuha ng promotion na yun. Hindi magtatagal, ako magiging mataas sa inyo. Kapag nangyari yun, hindi mo na ako pwedeng tingnan ng masama, Alvarez. Ngiting usal ni Jomar tsaka sila nagpatuloy na sa paglalakad habang iiling-iling na lamang si Daniel at hindi makapaniwala sa mga narinig mula sa kasamahan. Mabuti at kumpleto na rin kayo. Narito ang helicopter na sasakyan nyo papunta roon. Keep safe and see you after 1 week. Inaasahan ko magandang balitang dadalhin nyo. Sa inyo nakasalalay ang susunod na magiging desisyon natin. Kaya't siguraduhin nyo makuha nyo lahat ng kinakailangan detalye. Baritonong saad ni Commander Alvin. Maya-maya nang makumpleto ang lahat. Samantala, nang tuluyang lumutang sa ere ang helicopter, ay puno ng tawanan sa loob na pinangungunahan ni Jomar. Habang tahimik namang nakatanaw sa ibaba si Daniel. Bakit? Anong problema? Parang nag-iba yata ang timpla ng mukha mo. Kaagad na tanong ni Jomar sa kasamahang si Roque na siyang nagpapalipad ng helicopter. May problema yata sa makina nito. Pahina ng pahina sa pag-ikot yung LC. Hindi ko matukoy kung anong problema. Kapag hindi pa maayos to, tuluyan titigil sa pag-ikot yung LC. Babagsak tayo at masama pa. Pwedeng sumabog tayo dito sa loob habang bububulusok pa ibaba. May halong takot sa tinig ni Roque sanhi kung bakit biglang napatayo si Daniel. Ano? May parachute naman tayong dala, hindi ba? Pagtatanong niya, puno ng pag-asa sa puso, ngunit umiling-iling si Roque. Masyadong naging biglaan ang pag-alis natin. Kung kaya't hindi natin natignan ng kalagayan nitong helicopter. Kaya wala rin tayong dalang parachute. Isa lang ang kahihinatnan natin. Babagsak tayo. At maswerte lamang kung mabubuhay pa. Sagot ni Roque dahilan kung bakit napadaing silang apat. Hindi pwede yan. Paano na yung promotion? Ano ba naman yan? Ang palpak. Ayoko pa mamatay nang hindi man lang nararanasang ma-promote. Asik pa ni Jomar. Walang yung promotion yan. Mamamatay na tayo dito, promotion pa rin yung nasa kukote mo, Lano. Pwede bang tumulong ka rin mag-isip ng paraan kung paano tayo makakalis dito? Tawagan mo si Commander. Total, gusto mong ma-promote, hindi ba? Ayan, sige, sumipsip ka. Humingi ka ng tulong. Inis na sambit ni Daniel kaya't seryoso siyang nilapitan ni Jomar. Kung maliligtas tayo dito ng tawag ko kay Commander, kanina ko pa ginawa, Alvarez. Masyado ka nang nakakalalaki ah. Ano bang problema mo? Paggalit na tanong ni Jomar habang nananatiling nakatingin sa system ang tatlo pa nilang kasamahan. Wala akong problema, Lano. Yang pag-iisip mo ang may problema. Tsaka lumapit si Daniel kay Roque at pinanood ang ginagawa nito. Hindi ba pwedeng dahan-dahan mong ibaba ito? Tanong niya. Yun na nga ang ginagawa ko, Alvarez, pero di talaga kakayanin. Masyado tayong mataas mula sa lupa. Bakit naman kasi sobrang taas ng pagpapalipad hindi naman to aeroplano? Sabat ni Jomar. Hindi tayo pwedeng makita ng mga taong pupuntahan natin sakaling madaanan natin ang lugar nila. Papunta sa paglalagyan nitong sasakyan natin. Sa tingin mo ba, paniniwalaan nilang nag-hiking tayo kung makikita nila itong helicopter? Malumanay ngulit halata ang pagkainis na sagot ni Roque tsaka umiling-iling. Isa lang ang naiisip kong paraan, hahanap ako ng flat surface sa ibaba pagkatapos tatalon tayo. Dagdag niya. Sanhi kung bakit nanlaki ang mata ni Jomar sa gulat.
Tatalon? Gusto mo bang mabalian tayo ng buto-buto dyan? Tanong niya. Kung gusto mo sumabog kasama ang helicopter na to, maiwan ka dito. Now, listen to me. Huwag niyong hahayaang bumigat ang katawan niyo habang nasa ere kayo. Just go with the flow of the air. Habang malayo pa kayo sa lupa, sikapin niyo ng maganda sa posisyon ng katawan niyo. Sakaling bumagsak na kayo. In that way, maiiwasan natin ang masyadong pagkapilay. Tsaka na tayo mag-isip ng paraan kung paano tayo makakabinig sa headquarter. Hold your radio telephones tightly dahil yan ang nag-iisang komunikasyon natin. Wala pa rin bang flat surface? Pagtatanong ni Daniel ilang minutong nakararaan. I'm afraid to tell you this guys. Wala pa rin akong nakikitang flat surface sa ibaba. Ilang minuto na lang ang natitira bago tuluyang huminto ang LC. We have to jump right now. Samantala, sa kabilang banda. Itay! Aalis na po ako. Babalik rin po ako agad. Titingnan ko lang po kung may mahahanap akong pwede nating pagsalusaluhan. Nananawa na po ako sa isda at kulay. Paalam ng dalagang si Kana bago tuluyang umalis at suungin ang malawak na gubat. Ilang minuto pa lamang ang nakakaraan nang may makita itong kung ano. Ha? Ano yun? Bakit parang gumagalaw? Tanong pa niya habang dahan-dahang lumalapit sa kung anong bagay na iyon. Diyos ko po, isang tao, ano gagawin ko? Ano naman kaya nangyari dito? Kaawa-awa ang sinapit ng lalaking ito. Paano kaya ito nakapunta dito? Tsaka, wala ba tong ibang kasama? Sunod-sunod na pagtatanong niya sa sarili habang sinusuri ang lalaking walang malay at puno ng sugat ang katawan. Nang mapagtantong nag-iisa lang ito, ay buong lakas niya itong binuhat upang dalhin pa uwi. Oh, Kana, sino yung dala-dala mo? Abat na, paano yan? Kaagad na tanong ni Mang Pedro nang makita ang anak. Akay ang lalaki. Hindi ko po kilala, tay. Nakita ko siya sa gitna ng gubat. Naaawa naman po ko kung iiwan ko ng ganito ang kalagayan niya. Kaya inuwi ko na para mabigyan ng paunang lunas tong mga sugat niya. Tingin ko po pilay din ang mga buto nito. Pagsasalita naman ni Kana at buong lakas ngunit dahan-dahang inilapag ang lalaki. Samantala kaagad itong nilapitan ni Mang Pedro upang suriin ang kalagayan. Sa tingin mo, tay, ano pong nangyari sa kanya? Para namang nahulog mula sa mataas na bangin. Ang kaso imposible naman po yun dahil sa may bandang batuhan ko siya natagpuan. Malapit dun sa matandang puno. Tama, hindi kaya sinubukan niya yung akitin, tay? Pagkatapos nahulog siya? Bahagyang napatango-tango si Kana sa sariling tanong. Maaring ganun nga. Malubha ang kalagayan niya ngayon. Ikuha mo ako ng langis at gagamutin ko yung mga pilay niya. Pagkatapos ay ikaw nang bahala sa mga sugat niya pagkatapos ko siyang bihisan. Kumuha ka na lang ng ilang damit ko na pwedeng ipahiram sa kanya. Maghanda ka rin ng tubig at panyo. Tsak ay lalagnatin siya sa lagay na yan. Pag-uutos ni Mang Pedro, kaya't mabilis na tumayo ang dalaga upang sundin ang sinabi ng ama. Ito na po, tay, pero may bag naman po siyang dala. Natagpan ko yun sa gilid niya lang kanina. Bakit hindi na lang natin kunin yung mga damit niya para yun ang ipasuot natin sa kanya? Maya-maya lamang nasambit ni Kana nang bumalik dala-dala ang mga pinag-utos ng ama. Hindi natin yan pwedeng pakialaman hanggat hindi pa siya nagkakamalay, Kana. Kaya't mabuti pa ay lumabas ka muna saglit. Tatawagin na lang kita kapag pwede nang gamutin itong mga sugat niya. Aray. Nasaan ako? Sakit ng buong katawan ko. Makalipas ang isang araw ay tsaka pa lamang napadaing si Daniel nang bigla itong magising sa hindi pamilyar na lugar. Kaagad namang bumungad sa kanya ang mukha ng isang babae. Sino ka? Pagtatanong niya. Mabuti naman at gising ka na. Ako nga pala si Kana. Sandali, ikukuha kita ng makakain para kahit papaano lumakas ka. Isang araw kang tulog. Ang taas rin ng lagnat mo kaya habang tulog ka pinupunasan kita. Pagsasalita ni Kana habang naghahanda ng pagkain. Samantala ay nakatitig lamang sa kanya si Daniel. Pilit nitong inaalala ang nangyari ngunit dahil sa sakit na nararamdaman
ay hindi nito maalala. Ano bang nangyari sa'yo? Anong pangalan mo? Saan ka nanggaling? Sunod-sunod na pagtatanong ni Kana, tsaka inilapag ang pagkain at dahan-dahang ibinangon si Daniel na mahina pa ring dumadaing. Subuan na kita? Huwag ka nang gumalaw. Alam kong masakit pa rin yung mga sugat mo. Maraming salamat. Ako nga pala si Daniel. Maya-maya lamang ay nagsalita ito kaya't napatingin sa kanya ang dalaga. Walang anuman, ang ganda naman ng pangalan mo. Lumipas pa ang ilang mga araw, hindi pa rin magaling ang mga sugat ni Daniel. Hindi pa ito nakakabangon mag-isa, kung kaya't napamura na lamang ito ng subukang bumangon, ngunit napabalik lamang siya sa pagkakahiga. Danit! Ano ba klase ito? Paano ko naman mapapanindigan ang mga pangako ko kung pati sa sarili ko hindi ko magawang maibangon? Pagtatanong niya sa sarili, tsaka napahinga ng malalim. Hindi ito mapakali sa pagkakahiga. Gustuhin man niyang bumangon ay hindi niya magagawa. Oh Daniel, ayos ka lang? Gusto mong lumabas para magpahangin? Biglang sulpot ni Kana, kaya't napako ang tingin niya sa kanya ni Daniel. Sa kauna-una ang pagkakataon, napansin niya ang angking kagandahan nito. Halika para makalanghap ka ng sariwang hangin. Ilang araw ka nang nandito lang sa loob. Tsaka siya dahan-dahang nilapit ng dalaga at maingat na pinabangon hanggang sa tuluyan nitong makatayo. Sige lang, nandito naman ako, aalalayan kita. Muling usal pa ni Kana habang naglalakad. Nakaikana lamang ang mga mata ni Daniel. Hindi nito mapigil ang lihim na mapangiti habang pinapakiramdaman ang mga braso ng dalagang nakapulupot sa kanya. Makalipas ang 1 linggo. Mabuti naman at magaling ka na, Daniel. Kailan naman ang alis mo niyan? Nasanay kasi kaming nandito ka, lalo na yung si Kana. Kahit kailan hindi ko nakita nagkaroon yan ng kaibigan. Sigurado akong tsak na malulungkot yon oras na umalis ka na. Pagsasalita ni Mang Pedro nang lumabas mula sa maliit na kubo si Daniel. Ganon rin po ako, Mang Pedro. Paniguradong mamimiss ko kayo pag alis ko dito. Ang kaso, may konting problema po ako Sagot ni Daniel at nag-aalangang ngumiti sa matanda. Ano ba yon? Baka makatulong ako, Daniel. Pagtatanong naman ni Mang Pedro. Hindi pa po kasi ako nagkakaroon ng komunikasyon sa mga kasamahan ko. Wala pong sumasagot sa radio telephone. Pero panigurado naman na hinahanap na rin ako nila ngayon. Hindi ko nga alam po kung matatagalan ba o ano. Kaya gusto ko po sanang itanong kung ayos lang bang pasamantala kung manatili pa rito ng ilang pang araw hanggang sa mahanap ako ng mga kasamahan ko. Kung ayos lang naman po. Malumanay ang tinig na saad ni Daniel kung kaya't napatigil si Mang Pedro sa ginagawa at sadaling tumingin sa kanya. Aba, siyempre naman iho. Pwedeng-pwede ka rito hanggang kailan mo gusto. Huwag ka mag-alala at hindi ka naman namin pababayaan dito. Lalong-lalo na si Kana. Ang mabuti pa, maturuan ka sa ilang gawain dito. Tsak, masisiyahan ka. Yun ang paboritong gawin ni Kana tuwing wala siyang ginagawa. Magagamit mo rin naman yun sa hinaharap. Ngiting sagot ni Mang Pedro, kaya't napatango-tango na rin si Daniel sabay ngiti. Oh, buti gising ka na, Daniel. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Maya-maya ay biglang sumulpot si Kana, tsaka sinuri si Daniel mula ulo hanggang paa. Oo, ayos na ako. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat dito, lalong-lalo sa inyong dalawa ni Mang Pedro. Sobrang bait nyo. Kahit hindi nyo ko kaano-ano, inalagaan nyo pa rin ako. Ngiting sabi ni Daniel kaya't sinuklian na rin iyon ng isang matamis na ngiti ni Kana. Sanhi kung bakit sandaling napatulala si Daniel. Ano ba yan? Para ka namang namamaalam na, Daniel. May bala ka na bang umalis niyan? Pagtatanong ni Kana. Yun nga ang pinag-uusapan namin ni Mang Pedro. Mukhang medyo matatagalan pa ako rito dahil hindi ko naman alam ang daan palabas dito. Sigurado naman akong darating din yung mga kasamaan ko dito para sundin ako. Mainam rin yun para maipakilala ko kayo. Sagot niya kaya't nakangiting tumango si Kana. Ganon ba? Kung ganon, matagal-tagal pa pala kitang makakasama dito. Tamang-tama. Halika at may pupuntahan tayo. May ituturo ako sa'yo at para rin malibang ka. Baka kasi naiinip ka na rin dito
Usal naman ni Kana at mabilis na hinila si Daniel. Dahilan kung bakit hindi na ito nakapalagpa at nagpatianod na lamang habang pinagmamasdan ng mga kamay nilang magkahawak. Sa isang liblib na lugar, naglakbay sina Daniel at Kana patungo sa isang hindi pamilyar na bahagi ng kagubatan. Habang palinga-linga si Daniel, tila kampante naman si Kana dahil dito siya lumaki. Alam mo bang daan palabas dito, Kana? Tanong ni Daniel. Ilang beses pa lang akong nakakapunta sa bayan, Daniel. Hindi ko gusto ron. Masyadong magulo at marumi ang hangin. Sagot ni Kana. Ipinaliwanag niya na delikado ang daan palabas dahil sa maraming patibong. Mas mabuti kung hihintayin mo na lang ang mga kasamahan mong susundo sa'yo. Dagdag pa niya. Dito nagsimula ang kanilang pag-uusap tungkol sa gobyerno, kung saan ibinahagi ni Kana ang kanilang pananaw. Hindi kami bumoboto, Daniel. Hindi naman kami nakikinabang sa gobyerno. Aniya, nagtaka si Daniel at nagtanong, ibig sabihin hindi kayo rehistrado pati ID, wala kayo? Tumango si Kana. Hindi naman yun importante, hindi ba? Hindi naman kailangan bumoto dahil hindi rin naman kami umaasa sa kanila. Sagot ng dalaga na nagpagulo sa isipan ni Daniel. Habang nag-aabang ng mahuhuling isda sa ilog, napabuntong hininga si Daniel. Ano ba yan? Mag-iisang oras na yata akong nandito pero wala pa rin ako nahuhuli. Reklamo niya. Natawa naman si Kana at lumapit sa kanya. Ikalma mo ang sarili mo, Daniel. Dapat sa mga isda ka lang nakatingin, hindi sa tubig. Paliwanag niya. Itinaas niya ang hawak na matulis na kahoy at ibinulusok iyon sa tubig. Saka mabilis na nakahuli ng isda. Ngayon, subukan mo ulit. Utos niya. Sinubukan ni Daniel ngunit bigo pa rin siya. Kunwari, isa kang tagapagtanggol ng mga naaapi. Isipin mong ang hawak mong ito ay baril at ang mga isda ang iyong kalaban. Paliwanag ni Kana. Sa wakas, nagawa ni Daniel na makahuli ng maraming isda. Paano ba yan, Kana? Ibig sabihin ba niyan, akin na ang puso mo? Tanong niya habang nakangiti. Ewan ko sa'yo, Daniel, halika na. Marami na tayong nahuli. Sagot ni Kana, sabay talikod. Pagbalik nila sa tahanan, sinalubong sila ni Mang Pedyo. Oh, buti at nakabalik na kayo. Marami-rami kayong nahuli ah. Bati nito. Opo. Siguro naman ay sakto na ito para sa ating lahat. Sagot ni Daniel. Aba, oo naman. Ihawin na lang natin ito. Sabi ni Mang Pedyo. Biglang nagpresenta si Daniel. Pwede po ba kaming dalawa na lang ni Kana ang mag-ihaw? Tanong niya. Sigurado ka ba? Sige, kayo na. Sagot ng matanda. Habang nag-iihaw, muling nag-usap sina Daniel at Kana. Mamayang hapon tuturuan kitang mangaso. Sabi ni Kana. Marunong kang humawak ng baril? Tanong ni Daniel. Oo, lahat ng klase ng baril ay nahawakan ko na. Sagot ni Kana. Nagulat si Daniel sa narinig. Pangdepensa lamang yun sa sarili namin. Dagdag ng dalaga, ngunit nang magpatuloy ang kanilang usapan, nabanggit ni Kana ang tungkol sa kanyang tiyuhin na kinakailaban ang gobyerno. Wala siyang kinakatakutan. Literal niyang kinakalaban ng gobyerno. Seryosong sabi niya, lalong gumulo ang isip ni Daniel. Hindi kaya kilala niya ang hinahanap namin? Bulong niya sa sarili. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang tanungin siya ni Kana. Ayos ka lang? Ngumiti siya at tumango. Oo. Sagot niya. Pilit na itinatago ang kanyang pag-aalinlangan. Galing ako kanina sa bayan. Balita ko may tulong daw na binigay ang gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyo noong nakaraan. Pero para namang wala akong nakita nakatanggap ng tulong na sinasabing iyon. Sa kalagitnaan ng pagkain ay biglang nagsalita si Patricio kaya't napatingin sa kanya si Daniel. Alam mo, dalawa lang yan eh. Pwedeng kasi nungalingan lang ang lahat ng yan o may tulong naman talagang dumating at kinakamkam lang ng mga namumuno sa lungsod. Sagot ni Kana kaya't nagpatuloy rin sa pakikinig si Daniel. Yan kasi ang problema. Padala lang sila ng padala pero ang totoo ay wala silang pakialam. Para sa kanila ay barya lamang ang perang yun kaya hindi na nila tinitingnan kung saan nga ba napupunta ang perang yun.
Kaya hindi na nila tinitingnan kung saan nga ba napupunta ang perang yon. Basta ang mahalaga sa kanila mapanatili ang posisyon at manatiling malinis sa mata ng nakakarami. Sagot naman ni Mang Pedro, kaya't bahagya na payuko si Daniel. Wala silang ideya sa pagkatao niya at naisin man niyang salungatin ang sinasabi nila ay hindi niya magawa. Dahil itanggi man niya ay may punto pa rin sila. Maaaring dahil iyon sa kapabayaan ng mga nanunungkulan. Ngunit kahit ano pa man yan hayaan na natin. Huwag na tayong makialam at tahimik naman ang buhay natin dito. Problema na nila yun. Dagdag pa ni Mang Pecho. Pero tay, yung kapatid niyo po, hanggang kailan yun magiging ganun? Tanong naman ni Kana. Hayaan mo at titigil yan oras na napatay na siya. Nang matapos ang tagpong iyon ay tiniruan ngang mangaso ni Kana si Daniel. Hindi naging mahirap iyon kaya't maaga rin silang nakabalik. Nang sumapit ang gabi ay kapwa nakatingala ang dalawa habang nakaupo sa mataas na sanga ng puno. Pinagmasdan ang maliwanag na kalangitan sa gabi. Magkwento ka naman Daniel, ang tagal mo na dito pero hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan sa akin kung sino ka. Hindi naman siguro masama kung usisain ko kahit isang pahina lang ng buhay mo, hindi ba? Total, paniguradong alam mo naman na ang lahat tungkol sa akin. Alam mo kung paano kami mamuhay dito. Biglang pagsasalita ni Kana sa kalagitnaan ng katahimikan nangingibabaw sa kanila. Napalingon naman sa kanya si Daniel at sandaling pinagkatitigan ang mukha niya. Wala akong sariling pamilya. Bata pa lang ako noong sumama sa ibang babae ang ama ko. Dahil doon, napabayaan kami ni nanay. Sa sobrang lungkot niya, nagpakamatay siya kaya tanging ang kuya ko na lang ang nakasama ko noon. Paninimula ni Daniel, tsaka napalunok at tumingalang muli upang pigilan ang mga luha. May kuya ka pala? Nasaan siya ngayon? Sigurado ako nag-alala na yun sa'yo. Sabat ni Kana. Wala na siya. Pauwi na dapat siya noon nang madamay siya sa ginawang pamamaril ng mga turista. Dahil sa nangyaring yun, ipinangako ko sa sarili kong gaganti ako. Ipaghihiganti ko ang kuya ko kaya naman sinikap kong maging Napahinto ito sa pagsasalita at sandaling umawang ang labi. May parte sa kanyang ayaw sabihin kay Kana kung ano siya. Natatakot itong baka kung anong isipin sa kanya ng dalaga, oras na malaman nitong isa siyang sundalo. Lalo pa at hindi nalingid sa kaalaman niya na may galit ito sa gobyerno. Sinikap kong mabuhay at maitaguyod ang sarili ko. Alam kong balang araw, makukuha ko rin ng hustisyang nababagay para sa kuya ko. Over! Alvarez, can you hear us? Dinig niyang sabi ni Commander Alvin mula sa radio telephone na nasa tagiliran niya kung kaya't mabilis itong napatingin doon. Sandali lang Kana, titingnan ko lang kung sino to. Paalam niya at mabilis na bumaba. Sir, this is Daniel Alvarez speaking. Mabilis niyang saad. We have traced your location. Please be ready. The chopper will be there anytime soon. Yes, sir. Bakit parang napapansin ko naging tulala ka yata simula pa kagabi? May bumabagabag ba sa'yo, Daniel? Tanong ni Kana nang muling sumapit ang gabi. Sa pagkakataong ito, naroon sila sa ilog kung saan sila nang huli ng isda kahapon. Kapwa nakahiga sa damuhan at pinakikinggan ang agos ng tubig. Wala naman Kana, may iniisip lang ako. Sagot ni Daniel. Kaya tumagilid paharap sa kanya si Kana. Ano namang iniisip mo, Daniel, at mukhang malalim yata? Pwede ko bang malaman yon? Kung ayos lang naman sa'yo. Usal ng dalaga tsaka ito muling umayos ng pagkakahiga. Masyado ka kasing malalim, Daniel. Ang hirap mong basahin. Daig mo pa yung tubig sa ilog. Kasi kahit papano, alam mo kung kailan yan kalmado at kailan hindi. Alam mo rin kung paano malalim o mababaw lang. Siguro, kung maihahambing kita para kang bituin sa langit. Makinang, yun bang nakukuha mo ang atensyon ko, Daniel? Ang sarap-sarap mong pagmasdan. Ang kaso, napakalayo mo. Sobrang magkaibang mundo natin.
Di hindi ko nga mabasa ang iniisip mo. Dagdag pa niya kaya't sa pagkakataong iyon ay nilingon siya ni Daniel. Sandali itong tumitig sa dalaga habang namumungay ang mata. Talaga ba, Kana? Gusto mong pinagmamasdan ako? Tanong niya kaya't tumango ang dalaga. Ang hirap ipaliwanag, Daniel, pero oo, gusto kong palagi kang nasa paningin ko. Ang totoo niyan, parang ayaw na kitang umalis. Ang kaso, ayokong maging makasarili. Alam kong hindi ito ang mundo mo at kinakailangan mo bumalik kung saan ka nababagay. Isa pa, sino ba naman ako para pigilan ka, Daniel, hindi ba? Tsaka mapaklang natawa ang dalaga. Tila may kung anong kirot ito sa dibdib habang iniisip ang mangyayari sakaling umalis na nga si Daniel. Pero paano kung isang araw o bukas? Tuluyan na nga talaga akong umalis, Kana. Biglang tanong ni Daniel, sanhi kung bakit nagtama ang mga tingin nila ng dalaga. Aalis ka na talaga? Tanong pabalik ni Kana ngunit hindi nakaimik ang binata. Hindi niya alam kung paano iyon sasabihin ng diretso kay Kana. Hindi ko alam, Kana, pero paano nga kung sakaling umalis na talaga ako? Pag-uulit na lamang niya sa tanong. Bagamat madilim may halata ang panunubig ng mata ni Kana. Sandali rin niyang tinitigan ang mukha ni Daniel na tila ba kinakabisado ang bawat parte ng mukha nito. Daniel, iisipin mo bang makasarili ako kung sasabihin kong ayoko? Ang sama-sama ko na ba kung hilingin kong huwag ka nalang umalis, Daniel? Sobra-sobra na ba kung pipigilan kita? Sunod-sunod na pagtatanong ni Kana at napalunok. Tila ba may kung anong kirot sa dibdib niya habang sinasabi iyon. Bakit, Kana? Ano bang dahilan kung bakit ayaw mo? Hindi naman ako isang espesyal na tao sa buhay mo, hindi ba? Kaya bakit? Bakit, Kana? Tanong naman pabalik ni Daniel at hinaplos sa mukha ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, ay may kung anong napagtanto si Daniel. Ang dalagang nasa tabi niya ngayon ay hindi lamang basta-basta para sa kanya. Hindi pa ba malinaw ang lahat sa'yo, Daniel? Tanong ulit pabalik ni Kana. Hindi kita maintindihan, Kana. Pero sa oras na umalis ako dito ay sana maintindihan mo. May misyon akong kailangan gampanan. Siguro ay naguguluhan ka sa ngayon pero pangako, oras na makabalik ako dito, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon, gusto kong malaman ang dahilan mo, Kana. Bakit ayaw mong umalis ako? Tsaka niya dahan-dahang inilapit ang mukha sa dalaga. Bagamat malamig ang damuhang hinihigaan, ay hindi nila iyon alintana. Alam mo, noong una, isang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Kaibigan na nangangailangan ng tulong kaya naman inilaan ko lahat ng oras ko sa'yo. Pero habang tumatagal, nahuhumaling ako sa mga titig mo, Daniel. Yung mga mata mo, hinihigop ako. Para bang nawawala ako sa katinuan kapag nakatitig ka sa akin. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing naririnig ko ang boses mo. Para bang isang napakagandang musika ng tinig mo, Daniel. Sobrang sarap pakinggan. Naaalala mo nung sinabi ko sa'yong ipupusta ko ang puso ko? Kasi napagtanto kong mahal na pala kita, Daniel. Noong sinabi mong ilalaban mo yun, naniwala ako. Kahit alam kong sinabi mo lang yun nang walang ibang ibig sabihin. Pero alam mo bang umaasa akong sana katulad ko. Mahal mo rin ako, Daniel. Sana nga handa mong ipaglaban yun. Mahabang litanya ni Kana tsaka tuluyan nang nag-iwas ng tingin. Kasabay din nun ay ang pagtulo na mga luha niya. Pero ayos lang, Daniel. Hindi naman kita pinipilit. Ang mahalaga na sabi ko sa'yo kahit papaano ay walang pikat sa loob ko kapag umalis ka. Kahit papaano,
Kahit papano ay wala akong pagsisisihan dahil nasabi ko sa iyo ang lahat bago ka umalis. Dagdag niya pa. Paano kung sabihin ko rin sa yung ganun rin ako, Kana? Paano kung handa akong ipaglapan ng puso mo? Ano mangyayari kung ipagtapat ko sa yung di ka lang basta kaibigan sa akin dahil hawak mo na rin ang puso ko, Kana? Pagtatanong ni Daniel, sanhi kung bakit natigilan si Kana. Gayon pa man ay bumilis ang pagtibok ng puso nito. Totoo ba yan, Daniel? Tanong niya pabalik at dahan-dahang namang tumango ang binata. Mahal na rin kita, Kana. Ayokong umalis dito. Hindi kita gustong iwan pero sana ay maintindihan mong may kailangan akong tapusin. Kana, pagkatapos ay babalik ako. Babalikan kita dito, Kana. Pangako. Tsaka niya marahang hinaplos ang buhok ng dalaga at walang pasubaling nagtagpo ang kanilang mga labi. Nang gabi ring iyon ay kapwa isinuko nila ang mga sarili sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng gabi at sa ilalim ng mga bituin sa langit ay nag-isa ang kanilang mga puso. Ipangako mo, Daniel, babalik ka dito at habang nandun ka ay hindi mo ko makakalimutan. Huwag mo sanang kalimutan ang gabing ito, Daniel. Mag-iingat ka palagi. Anang dalaga habang nakayakap ng mahigpit kay Daniel. Hinalikan naman nito ang ulo ng dalaga at saka hinigpitan ng pagkakayakap. Pangako, babalik ako dito kahit anong mangyari, Kana. Ipangako mo ring hihintayin mo ko. Oras na makabalik ako dito. Pinapangako kung pakakasalan kita. Kinabukasan nagising si Mang Pedro dahil sa ingay mula sa taas. Kana, tingnan mo nga kung saan nanggagaling ang ingay na yan. Utos niya habang pupungas-pungas pa. Napatingala si Kana at napabuntong hininga. Nanggagaling po yata mula sa taas, Tay. May daraan yatang isang sasakyang panghimpapawid. Sagot niya. Malungkot niyang hinawakan ang kamay ni Daniel. Ayos ka lang ba, Kana? Tanong ng binata. Nalulungkot lang ako, Daniel. Kung kailan pareho na tayong malayang ipakita ang nararamdaman natin, saka ka naman aalis. Sagot ni Kana na puno ng pangamba. Hindi ko gagawin yun sa'yo, Kana. Pangako, babalik ako kahit anong mangyari. Tugon ni Daniel. Maya-maya pa lumitaw ang chopper na susundo sa binata. Mukhang narito na ang mga kasamahan mo. Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Kana. Nang bumaba si Jomar mula sa chopper, nagpaalam si Daniel kay Kana at niyakap siya nito ng mahigpit. Mamimiss kita ng sobra, Daniel. Hihintayin kita kaya siguraduhin mong babalik ka. Sambit ni Kana bago tuluyang sumakay ang binata sa chopper. Habang lumilipad ang sasakyan, tinanong ni Jomar si Daniel. Mukhang ayaw mo nang umalis dun ah. Napabuntong hininga si Daniel bago sumagot. Di ko alam. 1 linggo akong may sakit kaya di ko naasikaso ang radio ko. Pagdating sa headquarters, sinalubong siya ni Commander Alvin. Mabuti naman at nakabalik ka, Alvarez. Pero habang wala ka, may nabuo kaming plano. May sapat ng ebidensya para kumpirmahin ang grupong na doon ay isang turistang naggugol sa bayan. Sabi ng komandante. Sinong nagbigay ng lead, sir? Sigurado ba tayo? Tanong ni Daniel, ngunit biglang sumingit si Jomar. Ako. At base sa datos, hindi sila rehistrado. Alam mo naman siguro kung anong ibig kong sabihin yan. Ani Jomar. Tila ipinamumukha kay Daniel ang sitwasyon. Kaya sa susunod na linggo, pupunta kayo roon sa lakayin nyo at huwag kayong magtitira ng kahit sino. Utos ng komandante. Sandali, sir. Hindi ba't maaari pa nating idaan sa maayos na usapan? Tanong ni Daniel.
Ngunit natawa lang si Jomar. Tigilan mo yung pagiging mabait, Daniel. Hindi ka payapaan ang habol ng mga yun, kundi pera. Sagot nito. Napalunok si Daniel. Biglang naisip si Nakana at Mang Pedyo. Mali naman siguro ang hinala ko. Huwag naman sanang tumama. Bulong niya sa sarili. Anong lugar ba to? Sigurado ba tayo sa tinatahak nating daan? Baka mamaya, maraming patibong dito. Mapahamak pa tayong lahat. Pagsasalita ni Daniel makaraan ng 1 linggo. Bitbit ang mahabang baril habang nakapalupot ang maraming bala ng baril sa katawan. Relax ka lang, Alvarez. Alam ko ginagawa ko. Tsaka malalaman mo rin naman mamaya kung saan ang tungo natin eh. Sa ngayon, sumunod ka na lang muna. That's the least thing you can do for your absence. Sagot ni Jomar, tsaka ngumisi ng nakakaloko. Tila ba may nais ipahiwatig ang ngising iyon kung kaya't nagsalubong ang 2 kilay ni Daniel. Bakit pa kasi ayaw mong malaman ko, Lano? May pinaplano ka ba? O iniisip mong baka malamangan kita at maging bato pa ang inaasa mong promotion? Hindi ba't may karapatan naman ako malaman ang buong detalye tungkol dito? Dahil parte rin naman ako ng misyong to. Nakataya rin naman ang buhay ko dito ah. Asik ni Daniel, ngunit hindi na siya inimik pa ni Jomar. Ilang minuto lang naman ang itinagal noon bago sila tuluyang makarating at kaagad na kanya-kanyang pumwesto. Sandali! Pamilyang lugar na to ah. Sambit ni Daniel sa sarili tsaka inilibot ang paningin. At doon ay biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo niya. Hindi maaari. Sandali! Huwag na kayo magpapaputok. Nagkakamali kayo. Huwag na kayo magabala pa ng oras. Kapag maunahan tayo nila, tsak naubos tayong lahat. Kaya iputok niyo ang mga baril niyo. Kaagad namang utos ni Jomar na mabilis ding sinunod ng lahat. Maliban kay Daniel. Sandali! Itigil niyo yan. Maraming inosente ang madadamay. Maling grupo tong tinutugis natin. Halos maubos ang lakas ni Daniel nang isigaw niya iyon. Ngunit patuloy pa rin sa pagpapaputok ang mga kasamahan niya. Huwag ka na masyadong maraming satsat pa, Daniel. Kung gusto mo, umuwi ka na lang. Sigaw pabalik ni Jomar hanggang sa tuluyan ng magsilabasan si Mang Pedyo. Dala ang kanya-kanya mga baril at nakipagparilan. Tumigil ka sa pagiging bida-bida mo, Jomar. Kung gusto mo ng promotion, sa'yo na yun. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao yan. Sagot ni Daniel at naglakad papalapit kay Jomar. Bagamat umaalingaw-ngaw ang putukan, hindi naputol ang pagtatalo nilang dalawa. Anong inosenteng pinagsasabi mo, Daniel? Tingnan mo. Utos ni Jomar at inilibot ang tingin. Marami silang baril. Marunong silang gumamit ng baril. Ni hindi pa nga sila nasusugatan. Habang may mga kasamahan na tayong nasugatan. Tatayo na lang ba tayo at mag-aaway dito, Daniel? Hayaan mo bang maubos tayo para sa mga inosenteng taong sinasabi mo? Akala ko ba? Nangako ka sa bayan. Pagtatanong sa kanya ni Jomar kung kaya't napakuyom ang kamao nito habang tiimbagang nakatingin kay Jomar. Darn that promise na no? Oo, nangako ako. Pero hindi kasama sa pangakong yun ang idamay ang mga taong walang ginagawang masama sa atin. Sagot niya tsaka napangisi si Jomar. Sa atin wala, Daniel. Pero sa bayan, malaki ang kasalanan nila. Bakit ba pinoprotektahan mo sila? Hindi kaya isa ka na rin sa kanila, Daniel? Muling tanong sa kanya ni Jomar. Nagsanhi iyon ang pag-iinit ng ulo ni Daniel kung kaya't walang baso-bali nitong kinuwelyuhan si Jomar. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Unang-una, hindi mo sila kilala, Lano. Aniya pa.
Si Alvarez. Sige nga. Sinong kakampihan mo? Sinong kakampihan mo ngayon? Tumingin ka sa paligid. Hindi magtatagal. Mauubos tayo. Ngayon mamili ka. Sila o kaming mga katrabaho mong kasama mo sa pagpitiw ng panunumpa. At dahil sa sinabing iyon ni Jomar, ay unti-unting bumitaw sa pagkakahawak si Daniel. Sandali pa itong natulala. Sa isip niya'y naiipit siya sa sitwasyong iyon. Sino nga ba ang dapat niyang kampihan? Habang nagaganap ang labanan, nagpumilit si Daniel na ipaliwanag ang panig niya. Sigurado ako nagkakamali lang tayo. Sila ang makakapagturo sa atin kung nasaan at sino ang hinahanap natin. Sigaw niya, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga kasamahan niya. Sa gitna ng putukan, biglang lumitaw si Kana kasama ang kanyang grupo. Kaya mabilis na umatras ang mga kasama ni Daniel at nagpatuloy sa pag-atake. Kana? Halos manghina si Daniel nang makita ang dalaga. Ngunit sa halip na saya, matigas at malamig ang titig nito sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Daniel. Wala kang utang na loob. Galit na sabi ni Kana. Nagpilit siyang magpaliwanag. Kana, sandali. Sandali lang. Hindi ko alam na kayo pala ang sinasabi nila. Sinubukan ko silang pigilan pero hindi sila nakikinig. Ngunit mas lalong nag-init si Kana. Tumigil ka na, Daniel. Wala nang kwenta ang paliwanag mo. Pinagkatiwalaan kita. Pero ngayon, kitang-kita ko kung paano mo kami pinagtaksilan. Isa king espiya, hindi ba? Mariing saad niya. Pilit na pinipigil ang luhang gustong kumawala. Napasinghap si Daniel sa mga sinabi ni Kana. Kana, nagkakamali ka. Alam kong inosente kayo. Patawarin mo sana ako. Aniya, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Sa halip, itinapat nito ang sariling baril sa kanyang dibdib. Gusto kong itutok mo sa akin. Gusto kong itutok mo sa akin yung baril mo at tapusin mo na ang misyon mo. Mariing utos niya. Pero tandaan mo, lilisanin ko ang mundong to nang may matinding galit sa'yo. Lalong nayanig si Daniel sa narinig niyang sumunod na mga salita ni Kana. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa ipanganak ko ang batang nasa sinapupunan ko ng walang tatay. Bulalas nito. Buntis ka? Gulat na tanong ni Daniel, ngunit ngumiti lang si Kana ng mapait. Hindi na mangyayari yun, Daniel. Hindi ko kayang ipanganak ang batang to para lang magtanong kung nasa ng ama niya. Mas mabuti pang tapusin na natin ito ngayon. Itinutok ni Kana ang baril sa sarili. At sa wakas, pumatak ang mga luhang matagal niyang pinigil. Huwag naman, Kana. Mahal na mahal kita. Pati ang magiging anak natin. Nagmamakaawang sagot ni Daniel. Pangako, pipigilan ko sila. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Patuloy na lumuluha si Kana habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiusap, Daniel. Huwag mo na akong pahirapan pa. Ang sakit-sakit na. Aniya, puno ng hinanakit. Hindi pa rin siya matanggap na ang lalaking minahal niya ay tila naging bahagi ng pagsalakay sa kanilang tahimik na bayan. Pilit namang nagpaumanhin si Daniel at ipinaliwanag ang kanyang tunay na misyon. Hindi niya intensyong ipagkanulo sila. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, Kana. May ipinapagawa sa amin si Commander. Pero hindi ko alam na kayo pala ang tinutukoy nila. Paliwanag niya. Hindi sumagot si Kana. Pero halata sa kanyang mata ang pag-aalinlangan. Sana naman, maniwala kang itatayo ako ang buhay ko at propesyon ko para sa iyo, Kana. Dagdag ni Daniel
Patunayan mo, Daniel. Malamig na sagot ni Kana. Napayuko siya at dahan-dahang umatras. Tila nag-iisip kung paano mapapatunayan ang kanyang katapatan. Sa gitna ng labanan, tumayo si Daniel sa bukas na espasyo. Itinaas ang mga kamay at ibinaba ang baril. Bilang isang sundalo, papayag ba tayong sirain ng isang bayan dahil sa maling akala? Sigaw niya dahilan upang unti-unting huminto ang putukan. Galit na sumagot si Jomar. Ngunit hindi natinag si Daniel. Halos 1 linggo ko nanirahan sa kanila. At natuklasan kong hindi sila ang kalaban natin. Aniya. Sa utos ni Jomar na ituloy ang putukan, mabilis na hinila ni Daniel si Kana para magtago. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang mensahe mula sa mas mataas na opisyal ang nag-utos na itigil ang labanan. Isa-isang mga sundalo ay sumuko at humingi ng tawad. Pasalamat kayo at walang nasawi sa amin. Ani Mang Pedyo habang tinatanggap ang paumanhin ni Daniel. Sa huli, lumapit si Daniel sa matanda. Pakakasalan ko po si Kana. Pagkatapos ng trabaho ko, Mang Pedyo. Aniya. Ngumiti ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Magtitiwala ako sa iyo, iyo. Sagot nito na tila isang pagpapala sa bagong simula nila ni Kana. Matapos ang matinding labanan, inayos ni na Daniel at ang kanyang mga kasamahan ang mga nasira bago tuluyang magpahinga. Kinaumagahan, muling nagpaalam si Daniel kay Kana upang tapusin ang laban sa kapatid ni Mang Pedyo. Babalik din ako agad dito. Pagkatapos ay magpapakasal na tayo. Pangako niya, habang si Kana naman ay may takot sa puso. Ngunit ipinagkatiwala ang lahat sa kanya. Sa kanilang pagsalakay, matapang na pinangunahan ni Daniel ang operasyon. Ginamit ang radio telephone upang gabayan ang kanyang mga kasama at sa kabila ng panganib, matagumpay nilang napapagsak ang kalaban. Isang araw matapos ang laban, kinuwestiyon ni Commander Alvin si Jomar tungkol sa pagmanipula nito ng datos, ngunit pinagbigyan muna siya bilang bahagi ng kanilang tagumpay. Sa huli, isang sorpresang anunsyo ang nagbigay ng kasiyahan sa lahat. Ang promotion ni Daniel bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa kapayapaan ng bayan. Bagamat hindi inaasahan, taos-puso siyang nagpasalamat at nangakong patuloy na maglilingkod para sa bansa. Alvarez, bro. Pwede ba kitang makausap sandali? Maya-maya lamang ay lumapit si Jomar kay Daniel. Silang dalawa na lang ang natitira sa headquarter dahil ang lahat ay nagsiuwian na. Oo naman, ano bang sasabihin mo? Tanong naman ni Daniel. Gusto ko lang sanang manghingi ng tawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Noong nasa helicopter pa lang tayo, yung naging sagutan natin doon. Tsaka yung nagawa kong kasalanan sa lugar ng girlfriend mo. Pasensya na ah. Nabulag ako sa pagnanais na makuha ang promosyong hindi ko naman deserve. Pero nang dahil sa'yo, napagtanto kong hindi lang palabas sa trabaho ang ginagampanan natin dito. Hindi pala sa baba o taas ng ranggo nakadepende kung anong klaseng trabaho ang gagawin mo. Kasi kapag tunay ka pala sa mga binitawan mong salita, kapag pala gumawa ka ng isang bagay na walang inaasahang kapalit, doon mo maiisip na nakahanda ka sa kahit ano nang mangyayari. Hindi mo man ako mapatawad. Magpapasalamat pa rin ako dahil may natutunan ako sa'yo. Litanya ni Jomar nang nakangiti kung kaya't hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Daniel. Pagkatapos ay tsaka nito tinapik ang balikat ni Jomar. Mabuti naman at natauhan ka rin, Lano. Masaya ako para sa'yo kaya pinapatawad na kita.
Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay naitatama natin yun. Aniya pa. Dahilan kung bakit gumuhit ang ngiti sa labi ni Jomar. Maraming salamat, Daniel. Siya nga pala. Narinig ko yung usapan niyo ni Mang Pedro. Magkakaanak ka na pala. Huwag mo kong kakalimutan kunin bilang ninong ha. Tsaka, narinig ko rin yung tungkol sa pagpapakasal. Ako na balang umasikaso sa mga papel ni Kana at ng pamilya niya nang, sa ganun, may takda na rin ang kasal niyo. Tsaka, para rin may identifikasyon na sila. Ayos ba? Talaga? Salamat bro. At makalipas ang 2 buwan, I now declare you as husband and wife. You may now kiss the bride. Pagkatapos iyong i-anunsyo ng pare sa harap ng simbahan at karamihan, muling nagtagpo ang kanilang mga labi para sa pagsisimula ng panibagong yugto ng buhay ni na Daniel at Kana kasama ang kanilang magiging anak. Aray! Daniel! Ang sakit! Lalabas na! Malakas na sigaw ni Kana makalipas ang ilang buwan. Mahigpit nitong hawak ang kamay ni Daniel habang tumataas baba ang dibdib. Shh! Kaya mo yan. Nandito lang ako, okay? Pag-aalo pa ni Daniel. Sige po, ma'am. Malapit na po. Pagbilang ko ng 3, iirin niyo lang po. 1, 2, 3. Pagsasalita naman ng doktor na kaagad ding sinunod ni Kana. Pakiramdam nito ay halos malagutan na siya ng hininga at sobra na ring nanghihina. Kung kaya't hindi ito bumitaw kay Daniel. Nakailang iri pa ito hanggang sa maya-maya lamang ay kapwa narinig ng 2 ang malakas na iyak ng isang sanggol. Congratulations, Mr. and Mrs. It's a healthy baby boy! Buling usal sa kanila ng doktor. Tsaka ay dinapa sa dibdib ni Kana ang sanggol. Kapwa, hindi maitago ng 2 ang saya habang pinagmamasdan ang mumunting sanggol na iyon. Anong ibibigay nating pangalan sa kanya? May naisip ka na ba? Ano bang maganda? Tanong ni Daniel. Kaya't ngumiti si Kana. Daniel Alvarez Jr. Gusto kong nakasunod ang pangalan niya sa'yo dahil siya ang pangatlong lalaki sa buhay ko. Si Itay, ikaw, at ang ating anak. Gusto kong paglaki niya ay katulad mo rin siya. Isang lalaking matapang, mapagmahal, at may paninindigan katulad mo. Gusto kong ang pangalan mo ay manahin pa ng mga susunod na henerasyon ng lahi natin. Dahil yun ay sumisimbolo sa walang katapusang pagmamahal ko sa iyo, Daniel. Mahabang sagot ni Kana, tsaka hinalikan si Daniel. Mahal ko kayo, Kana. Palalakihin nating mabuting tao si baby Daniel. Pangako ko yun sa'yo. Usal pa ni Daniel at hinaplos ang mag-ina. Sa isip nito ay hindi pa dito nagtatapos ang kwento nila. Batid niyang marami pa siyang haharaping pagsubok at laban. Gayunpaman ay pinapangako niyang uuwi siyang palaging ligtas para sa pamilyang binuo. Wakas. If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!